diretsuhin na natin itong kay Harry Roque. Pag-usapan natin yung pamantayan ng the Netherlands at sa analysis mo ba, pasok ba siya ron? In short, may K ba siya para humingi ng asylum dyan sa the Netherlands? Bigyan siguro natin to ng maiksing preface, yung proseso para maintindihan natin kung nasan tayo. So una sa lahat, alam natin na kapag supposedly sampa na siya ng claim for asylum, nakapasok daw siya having a valid visa, although hindi natin alam kung sa Netherlands siya mismo dumiretso galing ng United Arab Emirates. Kasi sabi niya nakapasok daw siya. Pero it matters kasi kung saan ka pumasok, and I'll explain later. Once na i-file ito, may rest period, tapos doon niya ipe-prepare ang papers, tapos mayroong isa-schedule na first general interview. Parang itong yung initial appearance ni former President Duterte na nakita nating lahat, na kinonfirm ang identity, ability to understand the language of the proceedings, etc. etc. So magkakaroon ng break. Titignan ng counsel niya kung tama ba yung transcripts, tama ba yung interpretation ng immigration services, and he'll have the right to correct the record, for example. Dito na papasok yung pinaka-substantive and pinaka-may importante na interview niya. Dito niya kailangan i-establish na base dun sa kanyang claim ay meron nga siyang karapatan at pribilehiyo na mabigyan ng proteksyon ng Netherlands in this case. So dito papasok yung convention obligations ng bansang Netherlands nga dahil kaparte sila ng Geneva Conventions nga for Protection of Refugees. Makikita natin na kailangan niyang i-establish yung tinatawag na substantively yung fear niya. Yung ano bang tawag dito? Nawala yung word ko, sorry. Kasi persecution, yes, pero yung hinahanap dito is yung well-founded fear. Ito yung exact words na ginamit kasi ng convention and upheld by case law and jurisprudence from various different countries. Ito rin ang prinsipyo na ginagamit ng Netherlands. So, balik ako dun sa tanong mo kanina, pare-pareho ba ang standard na ginagamit? More or less aligned ang mga Western democracies pagdating sa standards ng well-founded fear. At dalawang parte yung test na yan, objective and subjective. So sa unang banda, subjective, siya ba ay personal na pinapersecute umano ng isang bansa na kanyang tinakbuhan? Pangalawa, yung objective, on the grand scheme of things, meron ba talagang systemic attack for people who are a part of his group? For example, nag-claim siya ng ethnic discrimination. But in his case, it's supposedly, sabi niya dun sa mga interviews sa kanya, persecution via prosecution, diba? On political opinion, which is one of the Geneva Convention grounds. So ang tanong ko dito, pasok ba siya dun? Ang sabi ko nga dun sa article na sinulat ko, ang konteksto ang pupuntahan. At ang immigration services na mag-decide sa kanyang kaso, merong inquisitorial powers. Kumbaga, hindi lang nakasalalay sa kanyang submissions ang magiging desisyon ng immigration services, kundi pati sa mga country condition reports, sa mga intelligencers ng bawat, sabihin na natin, EU embassies, kasama na rin dyan ng mga UNHCR reports on the human rights situation in the Philippines. Okay. So, pwede rin bang silipin yung mga information against him? So far, nasa DOJ level, Department of Justice, para ma-ascertain nung immigration sa Netherlands kung talagang valid yung fear nitong si Harry Roque. Absolutely. And normal itong proseso na ginagawa ng mga immigration authorities sa US, sa Canada, at sa European Union, na kapag mayroong claim, gagawa sila ng sarili nilang research apart from dun sa submission ng nagkiklaim ng asylum seeker. Pag sinabing well-founded fear, hindi pa nangyayari, di ba? Natatakot ka na mangyari, tama? Correct. So, pwedeng ito yung nangyari na. Halimbawa, may hinandle kaming kaso noon na isang Iraqi LGBT na yung kanyang partner tinapon from the 4th floor of the building. So, from his perspective, tumakbo siya at nakahanap ng refuge at nagamit niya iyon as nangyari na before at pwede pa rin mangyari kapag bumalik siya. Yung pangangantsawan social media dito kay Harry Roque dahil sa kanyang, tapatin na natin, kaipokrituhan sa larangan ng human rights. Diba, binaba siya on social media, can actually use these comments against him to bolster his case na meron talaga siyang well-founded fear. I mean, pupunta ulit tayo sa konteksto, Christian, kasi may position siya sa poder.
ng mga panahon na iyon. So yung questions dito is ano ba ang kanyang role dun sa kalakihang pangyayari nung panahon na yun. Actually, siguro ito yung magandang opportunity to talk about what he claimed nung in-announce nga niya na magki-claim siya ng asylum, yung refoulement or yun nga yung right niya to be returned to the Philippines until matapos yung paglilitis nga. Kasi may prinsipyo din sa refoulement, hindi ito absolute right ng isang asylum seeker. May mga exceptions dito under the convention, and the Dutch authorities, the Dutch legislation has adopted those exceptions. And one of those exception is national security and people who have committed, say for example, war crimes or crimes against humanity. So ang question dito is, parte ba siya? At hindi ako magtataka kung yung Immigration and Naturalization Services titignan kung anong konteksto at partisipasyon ng isang individual bilang miyembro ng gabinete ng isang gobyerno na pino-prosecute nga for crimes against humanity. Hindi na siya nakakagulat kung pupunta sila doon. O hindi rin ba nakakagulat kung hindi mag-apply sa kanya itong option na ito na habang dinidinig yung kanyang application, paalisin siya ron? Iyon na nga yung punta. Ito na itong book nito. Kasi sabi niya, non-refoulement nga daw. Sure, sabi ko rin sa article, meron talaga siyang punto dun. Pero kung pasok siya dun sa exception against non-refoulement, ay pwede rin siyang tanggalin from the Netherlands. Okay. Kasi paano kung, at least from the perspective of a lot of people monitoring this, isa siya sa mga enablers ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nirereklamo sa kasong crimes against humanity diyan sa ICC. So yung attachment na yun, yung kanyang association with the former president, can that be used against him dito sa kanyang application? That's a good point. And yes, and there's actually case law in that regard or jurisprudence in that regard. Maybe not in the Netherlands, pero pwedeng tignan kasi may persuasive powers naman ng foreign jurisprudence. I think na-share ko sa yung essay na sinulat ko about yung case sa Canada, si Ahuday, dating police officer na hindi mismo nag-participate sa tokhang, meaning sa pagpatay, ngunit na-prove na meron siyang participation at some level. In that sense, retail, very low level pa nga yung participation niya. And yet, he was found inadmissible for the commission of crimes against humanity. So, paano pa kung cabinet member ka? Okay. Dito sa application niya ng asylum, may mga, I think may isa nang sumulat, no, at nag-initiate ng online petition, isang Dutch citizen na Pilipino para harangin ito, no. Actually, pwede bang gawin 'yon? Pwede ba mag-intervene yung kahit sino-sino mga parties to block this application for asylum? Right. So one thing we should remember is this is not a court proceeding. Hindi pa to subject to the very strict rules of procedure of any tribunal. In fact, my understanding of the Dutch system is it's not even a formal tribunal, but rather it's the immigration services lang. Kagaya din sa Spain. Sa Canada kasi merong tribunal proceedings ito, merong board at merong formal rules. Ngayon itong sa Netherlands, they have, sabi ko nga dun sa article na sinulat ko, is may inquisitorial powers ang mga tribunals at ang mga decision makers, and hindi sila restricted to just what's submitted to them. In other words, kung sistema ng korte, di ba kadalasan adversarial, kung ano yung sinabi ng plaintiff tsaka ng defendant. In this particular case, yung magde-decide mismo, yung decision maker, pwedeng sila mismo gumawa ng sarili nilang research. And ang customary approach dito in most Western democracies nga is bawat bansa meron na silang set na country condition reports. Halimbawa sa Canada, kung pumunta ka sa website ng Immigration Refugee Board, merong report for the Philippines, and in fact, it should be worth noting ng 2017-2018, they did an update for the Philippines for the first time in years because of the worsening situation at around that time. So doon ibabangga yung application for asylum kung tugma ba sa realidad doon sa bansa, yung sinasabi mo na condition. Okay. Correct. That and the submissions from individuals can be entertained insofar as pwede tong maging, let's say, directional arrow. Hindi yun mismo yung magiging basis, pero pwede tong gamitin ng decision maker. Ganun pala. Pwede ako mag-research towards that direction. At pwede rin sa kanila, pwede nilang pakinggan. At pwede rin nilang gawin na
hihingi sila ng information because of like what's led ini-indicate nga nung letter, no? So they can write to their Ministry of Foreign Affairs na, teka, meron pa ba kayong mas recent information? At itong mga proceedings na ito, pwedeng magpatagal dun sa kanyang asylum determination. Kung hindi siya mag-qualify dun sa option na while the application is being heard, dun muna siya sa the Netherlands, saan siya mapupunta? Saan siya mag-iintay? Well, the standard approach is return to your country of origin. Pero dalawa kasi yan, pwedeng i-deport siya by the state or he could voluntarily leave. If he voluntarily leaves, he has a choice on where he wants to go. Netherlands will not care if he goes back to the Philippines or not. Hindi ba ano yun? That would defeat the purpose of applying for asylum. Kung babalik ka sa Pilipinas, ang claim mo, meron kang fear, di ba? Ba't ka babalik doon? Correct. Absolutely. So, if I were advising him, probably konting free legal advice. Yun nga, hindi ako babalik kasi it kind of really puts the point na sabi mo nga, wala ka naman palang well-founded fear, umuwi ka, di ba? Ba't ka bumalik? Yung isa tawag dyan sa refugee law is sa re-availment. Re-availment, okay. Tapos, pwede bang balikan yung mga previous pronouncements niya while he was a spokesperson dyan sa Malacanang? Diba yung pangungutya niya? For example, dito kay Leila de Lima, yung mga ganon, yung defense niya sa drug war because he was a Duterte official. Pwede balikan lahat yun? Absolutely. As I wrote in the article, 3 words, context is king.